Pag-usapan pa rin natin ngayon yung press conference ni PRRD kagabi. Napag-usapan, tanong ng media, ano ang gagawin ng military sa nangyayaring kaguluhan sa politika ngayon? So may mga pahayag ni Tatay Digong, yan ang ating pulsuhan ngayon. What is the worst? Well, we'll slap our hands and say that the military is takot. Yan, sinabi mo eh. Hindi ko sinabi yan. Ikaw ang nagsabi. What is the worst manifestation? Siya yan, oh. What is the worst? Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Yan, it is only the military who can correct what is happening now. Kailan sabi niya, hindi kailangan magkudita. So yun po ang pahayag ni PRRD. Basta sabi ng military, you are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, it is only the military who can correct it. Are you saying a military junta can answer? No. Sinabi ko sa lahat niya, magtanong ka ng sundalo niya, ang mga opisyal dyan. Sinabi nang magmunta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to answer your question, ibig ko sabihin ang military, well, it's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila, doon sa bukid, maglinis ng barel. Sabi lang sila na we are not anymore. Hindi na sila magkudita, magpunta yung tangki digira noon. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. What do you mean out, Mayor? Getting out means... I don't know. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi ng military, you are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasalin sa inyo. Great question would be. So, yung sinasabi ni PRRD, yung spending our money like water. Yan po ang number one na problema sa ating bansa ngayon. Corruption. Na to a point na mismo ang isang well-known, diehard Marcos supporter na si Katunying hindi na nakapagpigil, nagsalita na. Halos lahat naman, kayo siguro narinig niyo na yung sabi ni Katunying na garapalan na ang korupsyon na nangyari o katiwalian. Dapat ang Pangulong Marcos magsalita na. Kasi kung hindi siya magsasalita, mananahimik lang, ibig sabihin kinukonsinti niya ang nangyayaring katiwalian. So, yan ang sinasabi ni PRRD na ang military magsalita lang. I don't know kung anong gagawin ng military tungkol nito. Yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Sabihin. So, yun. Another mabigat na salita ni PRRD.
Mulat sa poll, yan ang sinasabi niya. Nung bago mag-election pa nung 2028, sinasabi niya na yan. Hindi lang tayo naniwala. Sa pahayag ni BP Inday Sara kahapon ata yun, sinabi na naman niya, challenge niya, magpa-test ang lahat na government officials kasama si BP Inday Sara para once and for all matuldukan na yung issue na yan, yung paggamit sa pinagbabawal na gamot. Mo sa amin. Kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana we cannot get a correct and accurate true answer from kung kami ang magtanong. Barado kami ngayon eh. So under the constitutional provision of the right to be heard, kailangan sagutin ninyo yan. But would it help if one would The right to be heard, the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan. Mr. General sa military. And the right of the people to seek redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. The right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Huwag na lang yung dalawang babae na inaano nila. Karaming sabi, ganon, tantrum. Hysterical yun, hindi yun ano. Eh, kung ikaw may kasama ka na worker mo, nag-delirium na, what are you supposed to do? Ako sa isang tanong na. Mr. Military, give us that right. The right of information that is true and correct, the right of redress of grievance, and the right to protect us. to be short of challenging Browner na? To be short of challenging Browner ng platform niya? Wala akong tina-challenge. I don't have challenge to anybody. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now, tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the President who is a drug addict for another 4 years? At kung sabihin mo, hindi nila alam, at sabihin ko, wag tayo magbulahan. Alam ninyo yan noon, alam ninyo ngayon yan. Sabihin lang ninyo, kaya kung gano'n na lang, sabihin ko sa lahat ng mga bata dito sa Pilipinas, guys, follow the President. Start smoking marijuana and graduate sa Cebu. Yung Presidente, gano'n. The best example is gano'n. But people are looking up to you as a patriot of national. Civilian ako. I have no authority to order No, not them to order, follow. but just enjoin them or And I am not enjoining them. I am not telling them anything. Ito lang ang tanong ko sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict? Yes, about 4 years. Kayong magsabi, yes sir, we are a loyalist bunch of sabihin ko sa Pilipino, Davao,
Sabi nitong mga military natin, okay daw. Ang critical dyan is alam nila na durugista si Presidente. Hindi nila, tanungin lang nila yung kaya isang kita mo kung hindi bangag tama isang kwartya dyan sa Presidential Guard nagsuicide minumurak if you can tap the fingers and say huwag ka na masyadong matulog kunti na pero kung ako yun isin mo huwag ka matulog kape ka lang murahin mo kaya puta na pahiya sundalo ng pagkamatay. Meron din na colonel na yun. Oo, nabaril. Sa argument yun. Ito na argument about the present situation. I do not know. So, yan po. Napakinggan natin si PRRD. Magbasa lang tayo sa mga comments ha. So, ang panawagan niya, militar. Magsalita. Ito si Alea to military hanggang kailan kayo magbingi-bingihan. Si Romeo Quillo, sad, sasama ako at susuporta, gusto kong gumanda ang buhay ng mga anak ko. Elisa Barbecho, go go go, people power na from UK, England. Ani Fidel Manan, paano kikilos ang military kung tulog ang AFP chief? Susundin ba nila si PRRD sa panawagan na hindi naman si PRRD ngayon ang presidente? Yun. Fatal Ladero, golang tatay, sana marinig at proteksyonan ng militar ang Pilipino bago mamulubi ng husto. So, yun po, ipagdasal po natin ang ating bansa.